Bawat 500 taon, isang babae ang isinisilang na may espiritual na enerhiya upang gawing isang celestial dragon ang mga matatandang ahas. Ang nilalang na may kapangyarihang ito ay maaaring magtakda ng kapalaran ng sangkatauhan sa pamamagitan ng pagwasak o pagliligtas sa mundo. Sa isang lugar sa lungsod ng Los Angeles, sinusuri ng pulisya ang biglang paglitaw ng isang malaking bakas, tila sanhi ng isang malaking nilalang. Si Ethan ay isang reporter na narito rin upang imbestigahan ang sitwasyon, ngunit tinatanggihan ng mga ahente ng gobyerno na sagutin ang anumang tanong at agaran siyang pinapaalis. Gayunpaman, napapansin ng lalaki ang isang kakaibang bagay habang tinitingnan ng paligid at nakakita ng tila piraso ng kaliskis na nakabaon sa lupa. Napagtanto ni Ethan na kasama ito sa kanyang alaala nung siya ay bata pa, at nagsisimulang balikan ang mga alaala habang tinitingnan ng isang kakaibang medalyon na suot niya. 15 taon na ang nakalilipas, pumunta si Ethan sa isang lokal na tindahan ng antigo, nakasama ang kanyang ama habang sinusubukan ng lalaki na ipagbili ang isang tayback sa may-ari ng tindahan na nagngangalang Jack. Tinitingnan ng batang lalaki ang mga bagay at nakakita ng isang misteryosong kahon na nagbukas mag-isa matapos maramdaman ang kanyang presensya. Nagbukas ang kahon at nagpakita ng isang malaking kaliskis na naglalabas ng isang liwanag patungo sa batang lalaki. Nararamdaman ito ng may-ari ng tindahan at biglang nagkaroon ng atake sa puso, ngunit nang subukan ng ama na tawagan ang ambulansya, sinabihan siya ni Jack na bumili na lamang ng gamot mula sa kalapit na tindahan. Sinabihan ng ama ni Ethan ang batang lalaki na bantayan ang matanda at nagmadali palayo, ngunit lumilitaw na nagdrama lamang si Jack upang makausap ng mag-isa ang batang lalaki. Sinasabi niya kay Ethan na mayroong malalaking ahas na tinatawag na imugi na naninirahan sa kalangitan, at bawat 500 taon, ang isa sa mga ahas ay hinuhukuman sa pamamagitan ng kanyang mabubuting gawa at ginagawang isang celestial dragon. Upang mangyari ito, kailangan ng nilalang ng isang mahiwagang bagay na tinatawag na Yoijo, ngunit sinubukan ng masamang ahas na si Buraki at ang kanyang mga tagasunod na nakawin ito sa loob ng mahabang panahon. 500 taon na ang nakalilipas, nagpa siya ang kalangitan na itago ang Yoijo sa pamamagitan ng pagpapadala nito sa isang lungsod sa Korea at bantayan ng kanyang pinakamahuhusay na mandirigma na si Harem at ang kanyang Panginoon na si Bachchen, ngunit alam din ng masamang ahas ang lokasyon ng mahiwagang bagay na ito. Ang asawa ng lokal na Panginoon ay nanganak ng isang babae na may pangalang Narin, na itinakda na maging tagapagtaguyod ng Yoijo na may dragon birthmark sa kanyang balikat. Kapag ang babae ay nag200 na taon, ang Yoijo ay magkakaroon sa loob niya, at muling magpapakita ang masamang ahas. Si Narin ay mabilis na naging isang magandang babae, at nagsimulang mahulog sa pag-ibig kay Harem na parehong nagbabahagi ng pagmamahal sa kanya. Ipinaalam ng Panginoon si Harem sa mabuting imugi, na itinakda na maging isang celestial dragon at tiningnan ng binata ang malaking nilalang na may pagkagulat habang ito'y lumalangoy sa loob ng tubig. Ibinigay din ni Bachchen sa lalaki ang medalyon na suot lamang ng tagapagtanggol ng Yoijo na maaari ring protektahan siya laban sa panganib kapag nasa panganib ang kanyang buhay. Sa huli, dinala ng masamang ahas ang lahat ng mga tagasunod nito sa nayon upang hanapin ang babae, at nagsimulang magpaputok ng maraming bomba ang hukbo sa mga tao, na nagdulot ng malaking pinsala. Sumugod sila sa lungsod at pinatay ang lahat ng mga lalaki isa-isa habang ang mga tao ay hindi pantay para sa kanilang mga dragon at mahika. Kinuha nila ang lahat ng mga babae at sinuri ang bawat isa sa kanila, na sinusubukang hanapin ang babae na may dragon birthmark sa kanyang balikat. Sa wakas, dumating ang hukbo sa bahay ng Panginoon at pinatay ang ama ni Narin sa harap niya, na nagdulot sa babae na tumakbo palabas at magluksa para sa kanyang naghihingalong magulang. Hinapak ng sundalo ang kanyang damit, natuklasan ang kanyang tunay na pagkakakilanlan at puwersahang kinuha siya mula sa kanyang tahanan. Sa kabutihang palad, dumating ang Panginoon at lumaban sa hukbo gamit ang kanyang mahika, na nagbigay kay Harem ng pagkakataon na iligtas ang babae. Tumakas ang dalawa at ibinigay ng lalaki ang katotohanan kay Narin tungkol sa kanyang kapalaran. Nagtagumpay ang Panginoon na makatakas sa labanan matapos masugatan, ngunit natagpuan ang medalyon sa lupa na walang anumang bakas ng kanyang alagad. Sinubukan ni Harem na takasan ang babae sa halip na dalhin siya sa mabuting imugi, at sinundan sila ng masamang ahas na si Buraki. At nagpa siya ang dalawa na tumalon at mahulog sa karagatan, na nagdulot sa kanilang pagkamatay sa proseso. Ibinigay ng may-ari ng tindahan kay Ethan ang medalyon ng tagapagtanggol at ipinakita na siya pala ang reinkarnasyon ni Bachchen, at ang batang lalaki noon ay si Harem, ang mandirigma na itinaguyod niya.
Ito ang kanilang ikalawang pagkakataon upang tuparin ang hula at kailangan ng batang lalaki na hanapin ang isang babae na may pangalang Sarah na mayroon ding dragon tattoo at dalhin siya sa malaking kuweba. Matapos maalala ang pangalan ng babae, pumunta si Ethan sa kaibigan niyang si Bruce at sinabihan siya na hanapin ang babae, dahil malamang na may kaugnayan ito sa malalaking bakas, ngunit sinabi ng kaibigan kay Ethan na kailangan nila ng mas maraming detalye dahil maaaring libo-libo ng mga babae sa lungsod ang may parehong pangalan. Sa pagitan nito, nakakita si Sarah ng balita sa telebisyon tungkol sa mga napakalaking landmark, at biglang naging mapanuri sa kanyang kaligtasan. Tumakbo pa uwi nang hindi man lang nagpapalam sa kanyang kaibigan. Maliwanag na may kakaibang kaalaman siya sa panganib na ito, at pinipilit niyang protektahan ang kanyang sarili sa pamamagitan ng pagsusuri ng isang aklat tungkol sa sinaunang mga hula. Bumalik ang kanyang kaibigan na si Brandy sa kanilang tahanan at nagulat na makita na naglagay si Sarah ng maraming papel na talisman sa bahay upang ipagtanggol ang sarili laban sa kasamaan. Sinubukan ng babae na komportahin si Sarah at sabihing imahinasyon lamang niya ang panganib, ngunit wala itong naitulong dahil hindi niya mailabas ang kanyang instinctual na takot sa kanyang puso. Tumutunton ang mga pangamba ni Sarah na totoo dahil lumitaw ang malaking ahas sa lungsod na naghahanap ng Yuyijo, na sumisira ng lahat sa kanyang dinadaanan. Nagsisimula ang babae na magkaroon ng mga bangungot at magising sa gitna ng gabi. Ramdam niya ang matinding sakit mula sa kanyang birthmark at tumawag ng ambulansya upang dalhin siya sa ospital. Sinubukan ni Brandy na hanapin ang kanyang kaibigan matapos malaman na na-hospital si Sarah, ngunit tumanggi ang nurse na payagan siyang bumisita dahil tanging ang pamilya ng babae ang pinapayagang bumisita. Wala nang ibang pagpipilian, pumunta si Brandy sa bahay ni Sarah upang magbalot ng mga damit para sa kanyang kaibigan, ngunit biglang naramdaman ang lindol mula sa labas. Tumakbo ang babae palabas ng bahay, at biglang nakita ang malaking ahas sa harapan niya at sumigaw sa takot. Hinabol siya ni Buraki bago pa man siya makatakas at itinapon sa pool, iniwan na lamang siyang mamatay. Kinabukasan, natanggap ni Ethan ang ulat na isang babae ang pinatay sa loob ng isang bahay ng sinasabing mga kapitbahay na isang napakalaking ahas, at agad siyang pumunta sa lokasyon, natatakot na baka namatay na si Sarah. Nang dumating siya sa eksena, napagtanto niya na hindi ang babaeng hinahanap niya ang nasa lugar, at nalaman mula sa kapitbahay na si Sarah ay dinala sa ospital bago ang pagsalakay. Nagmadali siyang pumunta sa ospital upang hanapin ang babae, ngunit pinigilan siya ng receptionist, na nagsabing si Sarah ay naka-quarantine dahil sa sugat sa kanyang balikat na maaaring magdulot ng impeksyon. Sinubukan ni Ethan na hanapin ang ibang paraan upang makapasok, at nakilala ang isang doktor na tagahanga ng news reporter at tumulong sa kanya upang agad na makita ang babae. Sinabi ni Ethan na naniniwala siya sa panganib na nararamdaman niya at ipinaliwanag na kailangan nilang iwan ang lugar na ito dahil malapit na ang halimaw. Bigla silang naramdaman na gumuho ang buong gusali habang ang malaking ahas ay tumutukoy na sila ay nasa ospital na. Nagmadali ang doktor at sinabihan ang dalawa na umalis kaagad dahil nasa malaking panganib sila. Dinala ni Ethan ang babae patungo sa labas habang unti-unting nagiging si Jack ang doktor, na bantay sarado na pala sila mula pa sa simula. Tumakbo sila papunta sa sasakyan na minamaneho ni Bruce, at agad na pinakawalan ang preno pagkatapos makita ang halimaw na lumitaw sa garahe, na sumusunod sa kanila habang sumisira ng lahat sa paningin. Tumakas sila mula sa ospital at agad na nakalayo, habang ang nilalang ay sumusugod na isa lang ang layo at sumisigaw sa frustrasyon patungo sa kanilang biktima. Bago pa man sila makahinga, sinagasaan ni Bruce ang isang tao gamit ang sasakyan at biglang huminto, ngunit lumitaw na ang lalaki ay isang lingkod ni Buraki at plano nitong dalhin si Sarah pabalik sa kanyang Panginoon. Ang dalawa ay gumagawa ng lahat ng kanilang makakaya upang pigilan ang general, ngunit walang silbi ang kanilang mga atake laban sa armadura ng lalaki. Sa kabutihang palad, nasagasaan ang lalaki ng isang kotse bago kunin ang babae at agad silang inilayo ng driver mula sa panganib. Iniwan ng babae ang dalawa pagkatapos masigurong hindi sila nasaktan, at nagsimulang magbalik anyo bilang si Jack, na nagpapakita na patuloy siyang tumutulong sa kanilang mapanganib na paglalakbay. Labis na naguguluhan si Sarah sa lahat ng nangyayari, at binubusisi ang mga pangitain na patuloy niyang nakikita sa kanyang mga panaginip, na nag-aalinlangan sa kanyang sariling katinoan. Upang alamin ang katotohanan tungkol sa kanyang nakaraan, inirerekomenda ni Ethan na sila ay pumunta sa isang propesor ng psikolohiya na espesyalista sa pagkuha ng mga naipit na alaala. Pangako niyang panatilihing ligtas si Sarah habang sila ay nagbibigay ng halik sa tabing dagat,
ngunit napagtanto ni Ethan na ang kanyang kapalaran ay mamamatay kung siya nga ang tagapagtaguyod ng Yuyijo. Sa kabilang dako, ang sunod-sunod na mga atake sa lungsod ay nakakuha ng pansin ng pamahalaan, at nagsimulang magduda na si Sarah sa kung paano lumitaw ang halimaw. Napagtanto ng lider ng misyon na maaaring kailangan nilang patayin ang babae, kung hindi nila kayang kontrolin ang sitwasyon dahil tila hinahanap ng nilalang siya. Sa parehong oras, nagsisimula ang general ni Buraki na tawagin ang higit pang mga tagasunod ng ahas at mga halimaw sa mundo gamit ang maraming sinaunang balumbon, at sila ay handang kunin si Sarah sa anumang paraan. Nagtagumpay ang pamahalaan na tukuyin ang lokasyon ng malaking ahas, at nagpadala ng isang hukbong espesyal na puwersa upang patayin ang halimaw. Pumasok sila sa kuweba ng halimaw, at nakita ang napakalaking nilalang na lumilitaw sa harap nila. Ang mga sundalo ay agad na umatras sa takot at nagsimulang bumaril kay Buraki, ngunit walang silbi ang kanilang mga atake habang patuloy silang tumatakbo mula sa halimaw. Gayunpaman, dumating ang hukbo ng ahas sa kabilang dako at pinwersa ang mga sundalo sa isang sulok. Tumawag ng kanyang mahika ang general patungo sa mga lalaki at sinira sila sa isang solong atake. Samantala, sinisikap ng propesor ni Ethan na kunin ang mga naipit na alaala mula sa isipan ni Sarah at sa huli, nagsimulang makita ng babae ang kanyang kabataan at maging sa kanyang nakaraang buhay bilang si Narin. Nagigising ang kanyang espiritual na kapangyarihan habang bumabalik ang kanyang mga alaala, na pumapalibot sa kanya ng kumikinang na liwanag habang namamangha si Ethan. Ngunit ang kanyang kapangyarihan ay nagbigay senyales kay Buraki sa kanilang lokasyon, na pilit silang pinaalis mula sa bahay. Tumakas ang dalawa ng mabilis habang sinisira ng malaking ahas ang bahay at hinahabol sila mula sa likuran, na sumisira ng buong kalsada sa proseso. Sa kabutihang palad, nakayang mawala nila ang halimaw sa mga residential area, at tumawag si Ethan sa kanyang kaibigan upang ayusin ang isang helicopter habang napagtanto niya na hindi na sila ligtas sa lupa. Nagkita sila ni Bruce sa isang restaurant na nagbigay sa kanila ng mga kagamitan at sinabi na ang helicopter ay nasa tuktok ng news building, ngunit nakita ng malaking ahas ang kanilang lokasyon muli, at nagsimulang sirain ang buong gusali upang hulihin ang babae. Tumakbo sila ng mabilis palayo mula sa gusali habang hinahabol sila ng halimaw mula sa likuran. Bago nila mahuli, binaril ng mga pulis ang malaking nilalang at nang abala ito sapat upang sila'y makatakas pansamantala. Patuloy silang tumatakbo patungo sa news building, habang hinahabol sila ng halimaw, sinisira ang lahat sa kanilang dinadaanan at pinalilipad ang mga sasakyan sa ere. Naguguluhan ang mga tao sa lungsod at tumatakbo sa takot habang ang nilalang ay nagdulot ng maraming pagsabog, na nagresulta sa malaking pinsala sa lugar. Pumasok sila sa news building at sa wakas ay nakarating sa bubungan kung saan naghihintay na sila ang helicopter, ngunit napansin na ng nilalang ang kanilang lokasyon at nagsimulang umakyat patungo sa bubungan. Sinubukan ng helicopter na umalis, ngunit sinakal ng ahas at hinawakan ng sasakyan, pilit na pinaalis si Ethan kasama si Sarah bago ito ibinagsak ang sasakyan sa ere at sa lupa. Nagsimula ng matakpan ng madilim na ulap ang langit habang sumisigaw si Buraki sa tagumpay at tumitig diretso sa magkasintahan. Plano niyang lamunin sila upang makuha ang kapangyarihan ng kalangitan. Sa kabutihang palad, nasagip sila ng US military at nagsimulang magpaputok ng may kasamang galit sa nilalang gamit ang serye ng mga missile at bala, na nagbigay sa kanila ng pagkakataon na makatakas mula sa gusali. Ang ahas ay sumusubok na lumaban at sinisira ang maraming helicopters, ngunit ang pinagsamang puwersa ng armadong puwersa ay nagtagumpay na pabagsakin ang malaking halimaw at ito'y nagdulot sa kanya na bumagsak patungo sa lupa. Patuloy silang bumaril ng walang tigil habang sumisigaw ng sakit ang nilalang, ngunit ang hindi nila napagtanto ay may isang hukbo ng mga dragon na papalapit ng mabilis sa lungsod. Sinusundan ng mga halimaw ang mga helicopters sa pamamagitan ng pagsusuka ng maraming mga bola ng apoy, na nagdulot ng malalaking pagsabog habang napipilitang umatras ang mga aircraft. Dumating din ang mga tropang lupa ng mga halimaw, at nagsimulang magpaputok ng maraming mga bomba sa mga pulis, na nagdulot ng pagsabog sa buong lugar. Sumagot ang militar sa pamamagitan ng pagmobilisa ng mga armored na sasakyan patungo sa mga nilalang at sa kanilang hukbong kadiliman na pinangungunahan ng general ng ahas. Lumalapit ang dalawang hukbo sa isa't isa, at nagsisimula ng isang malaking labanan habang ang mga halimaw ay sumusugod patungo sa US military. Binabaril ng mga tangke ang hukbo at nagsisimulang pumatay ng mga nilalang, ngunit ang kalaban ay sumasalaksak din sa pamamagitan ng pagsusuka ng maraming mga bomba sa mga sasakyan na nagdulot ng malaking pinsala. Samantala,
Nakayang makatakas ni Ethan ang gusali kasama si Sarah, ngunit nagsalubong sila ng mga ahente ng gobyerno na nagpapahayag na nandito sila upang tulungan sila at ilayo sila mula sa kaguluhan. Dinala sila ng mga ahente sa isang underground na pasilidad, at ibinunyag ng senior officer na alam niya ang mga sinaunang alamat. Nagplano siyang patayin ang babae upang tapusin ang kaguluhan kahit pa ito ay nangangahulugang ang mga nilalang ay babalik 500 taon mamaya. Bago pa man makapagpaputok ang lalaki ng baril, binaril ng kanyang kasamahan ang kanyang kapartner, dahil napagtanto niya na upang iligtas ang sangkatauhan ng permanente, kailangang mabuhay ang babae. Ibinigay niya sa kanila ang susi ng sasakyan at sinabihan si Ethan na protektahan si Sarah hanggang sa kanilang magawa baguhin ang kapalaran ng mundo. Sinakyan ni Ethan ang babae papunta sa mga hangganan at plano niyang tumakas patungo sa Mexico, ngunit sinasabi ni Sarah na walang silbi ang kanilang mga aksyon dahil hahanapin siya ni Beraki kung saan man siya magpunta. Bago pa man matapos ang kanilang usapan, sinugod ng mga dragon ang kanilang sasakyan gamit ang mga bola ng apoy, na nagdulot sa kanila na tumagilid at mabangga sa kalsada. Unti-unti nang nawalan ng malay si Ethan habang ang mga halimaw ay nagsisimulang pumalibot sa kanila. Nang magising ang pangunahing karakter, napagtanto niya na siya'y nahigpitan sa poste sa disyerto, na napaliligiran ng hukbo ng kadiliman. Dinala nila ang babae patungo sa altar at itinali siya sa mesa, handa na siyang isakripisyo para sa masamang ahas. Sumigaw ng pangalan ng general at ang hukbo ay nagsimulang sumamba kay Beraki habang binubuksan nila ang malaking pinto, nagpapalabas sa halimaw upang siya ay lamunin. Lumalapit ang malaking ahas sa babae at tumataas ng higit pa sa lahat, habang sumisigaw si Sarah sa takot sa paningin ng kahindik-hindak na ito. Sumigaw si Ethan ng pangalan ng babae nang walang pag-asa na kung saan ay nagising ang medalyon sa kanyang dibdib, na nagtawag ng kulog mula sa kalangitan na nagpokus ng enerhiya sa isang malaking alon ng pagyanig na nagdulot ng pagkamangha sa buong hukbo at pinaliwanag sila sa alikabok. Kumukumpas ang malaking ahas mula sa pagsabog at sumalakay sa kanila ng galit, itinulak palayo si Ethan mula sa babae. Bago niya malunok si Sarah, may isa pang imugi ang sumalakay sa kanya at itinulak ito patungo sa lupa. Dinala nito si Beraki sa pamamagitan ng kanyang mga panga at itinapon ang halimaw palayo sa magkasintahan. Nag-aalitan ang dalawang malaking halimaw at sumalakay si Beraki sa isa pang imugi, kagatin ang leeg nito at itapon ang malaking ahas sa lupa. Neralisa ni Sarah na kailangan niyang tuparin ang kanyang kapalaran dahil ito lang ang paraan kung paano matatapos ang kaguluhan. Lumakad siya patungo sa mga ahas at tinawag ang Yoijo mula sa kanyang katawan, papunta sa langit. Sinubukan ni Beraki na abutin ang kumikinang na bola, ngunit pinadala ni Sarah ito sa kabila at sinipsip ng mabuting imugi ang enerhiya sa pagkakataong ito. Nakita ito ng masamang ahas at nagsimulang sumalakay sa kanyang kaaway, ngunit ang mabuting imugi ay nagtransforma at binawasan ang balat sa kanyang katawan, sa wakas ay naging isang celestial dragon. Sumigaw ito ng galit at hinawakan si Beraki, pinagsakmalang ahas patungo sa lupa. Kumilos muli ang halimaw at sumalakay sa dragon, ngunit hindi ito sapat para sa makalangit na nilalang habang ito ay muling binagsak sa lupa. Lumipad ang dragon patungo sa langit at sinubukan ni Beraki na abutin ang buntot nito, na nagdulot sa kanilang dalawa na sumalakay sa ere. Lumiko ang mabuting imugi at sumalakay sa ahas sa pamamagitan ng kanyang leeg, itinulak pababa ang halimaw habang ito'y bumabagsak patungo sa lupa. Naghanda ang ahas ng isang malaking bola ng apoy at sinaksak ito sa bibig ni Beraki, na nagdulot sa ahas na masunog mula sa loob at sa huli ay maging alikabok. Lumipad ang dragon pabalik kay Ethan at isinuka ang Yoijo, na nagdulot sa katawan ni Sarah na maglaho patungo sa kumikinang na liwanag na pumapaloob sa mahiwagang bola. Sumigaw ang celestial dragon patungo sa kalangitan at humawak sa Yoijo. Pagkatapos ay lumipad ito patungo sa langit at unti-unting nawala sa ulap habang nagbubuhos ng luha ng pakikiramay para sa nawala ni Ethan. Nagpakita si Jack sa likod ng lalaki at sinabihan siya na ginawa niya ang tama, bago ito tuluyang nawala patungo sa ibang mundo. Nagpaalam si Ethan sa kanyang Panginoon at nagsimulang maglakad patungo sa disyerto tungo sa bagong kinabukasan na kanyang nilikha para sa sangkatauhan. Wakas.